Kumusta? Alam mo, ang bigat minsan, no? Lalo na sa ating mga kabataang Pilipino. Yung pressure na kailangan mong maging successful, yung takot na baka mapag-iwanan ka, tapos yung araw-araw na grind, nakakapagod. Minsan parang may kulang pa rin, di ba? Tara, buksan natin tong Lucas Kabanatang 12. Tingnan natin kung anong sinasati ni Jesus na para mismo sa'yo, para sa atin, sa panahon ngayon. Pero bago yan, sandali lang, tanungin mo muna sarili mo at seryosohin mo sana to. Sa lahat ng pagod mo, sa OT, sa side hustle, sa pag-aaral, ano ba talaga yung hinahabol mo? Yung financial freedom ba? Yung validation sa social media? O yung approval ng pamilya mo? Ano yung nagpapatakbo sa'yo araw-araw? Kasi dito mismo sa tanong na yan, magsisimula ang lahat. Okay, so dito sa part na to, may ikinuwento si Jesus. Isang talinghaga tungkol sa isang mayamang hangal. At baka pag narinig mo, sasabihin mo, "Teka, parang kilala ko yan." O baka mas malala, "Parang ako yan." Ginamit niya tong kwento para maging salamin sa mga bagay na pinapahalagahan natin ngayon. Diba? Pamilyar na pamilyar. Ito yung #iPhone Goals. Ito yung FIRE movement. Financial Independence, Retire Early. Yung mindset na kapag nahit ko na yung 10 million sa bangko, kapag na-promote na ako, kapag may bahay at lupa na ako, doon pa lang ako magiging masaya. Pero ito na ba talaga yon? Ito na ba yung sukat ng isang magandang buhay? Pakinggan mo to, grabe yung bigat. Bigla, di ba? Isang iglap, pwedeng mawala lahat. Ito yung katotohanan na madalas nating tinatakbuhan na yung buhay natin, yung mga naipundar natin, lahat ng pinagpagura natin, hindi talaga natin kontrolado. Kasi para saan lahat yan kung hindi mo naman hawak yung susunod na hininga mo? Antindi nun. So ano yung kabaliktaran ng pagiging hangal? Dito ipinakilala ni Jesus yung konsepto ng pagiging mayaman sa harap ng Diyos. At hindi ito tungkol sa pera sa bangko ha. Ito yung klase ng yaman na hindi kayang nakawin ng magnanakaw, hindi kayang sirain ng panahon at hinding-hindi malulugi. Ito yung totoong security. Ito yung solusyon sa maling seguridad na hinahabol nating lahat. Okay, so lumipat tayo ng gear. Mula sa panlabas na yaman, punta naman tayo sa panloob na laban. Yung gyera na nangyayari sa isip natin araw-araw. Yung anxiety, yung pag-aalala, yung what ifs. Kasi para kay Jesus, hindi lang to basta mental health issue. Isa itong spiritual na battle na kailangan nating harapin. Ang ganda ng logic ni Jesus dito. Sobrang simple pero sobrang profound. Tingnan mo raw yung mga uwak. Sabi niya, wala silang trabaho pero kumakain sila. Tingnan mo yung mga bulaklak sa parang. Hindi sila nananahi pero ang ganda ng mga damit nila. Tapos yung tanong niya, kung sila nga na hindi kasing halaga mo ay inaalagaan ko, ikaw pa kaya? Ikaw na nilikha ko ayon sa wangis ko, sobrang mahalaga mo sa kanya. Hayaan nating tumagos yan sa puso natin, gets mo? Walang kapangyarihan ng pag-aalala. It's totally useless. Ang tanging nagagawa lang nito ay sirain yung kapayapaan na dapat meron ka ngayon. Kaya ang imbitasyon ni Jesus, bitawan mo na yung ilusyon na kontrolado mo ang lahat at magtiwala ka sa Kanya. So, dito na yung turning point. Kung yung problema ay maling uri ng kayamanan at walang kwentang pag-aalala, ano ngayon yung solusyon? Ano yung game plan? Dito ngayon, inilatag ni Jesus yung sagot niya. At hindi ito basta-bastang tip, isa itong total life reorientation, isang pagbabago ng buong sistema mo. Eto na. Ito yung pinaka-thesis statement ng lahat. Sabi niya, imbis na ang focus mo ay paano ako yayaman, paano ako aasenso, baguhin mo yung tanong, paano ako magiging parte ng ginagawa ng Diyos dito sa mundo. Yun ang unahin mo. At ang pangako niya, kapag ginawa mo yun, yung lahat ng inaalala mo, siya na ang bahala. So paano ka mag-i-invest sa heavenly portfolio na to? Simple lang daw sabi ni Jesus, magbigay ka. Magbigay sa mga nangangailangan, sa mga nasa laylayan. Pero hindi lang to tungkol sa pera. Pwedeng ibigay mo yung oras mo, yung talento mo sa pagsusulat, sa pag-code, sa pag-aalaga ng tao. Lahat yan investment na garantisadong hindi malulugi. At ito yung yaman na madadala mo hanggang sa kabilang buhay. At ito ay parang batas ng kalikasan. Isang spiritual law. Kung saan mo inilalaan yung oras mo, yung pera mo, yung energy mo, doon mapupunta yung puso mo. Period. Kung ang kayamanan mo ay nasa career mo, ang puso mo ay nakatali sa trabaho. Pero kung ang yaman mo ay nasa kaharian ng Diyos, ang puso mo ay magiging malaya para magmahal at maglingkod sa Kanya.
Pero let's be real, hindi madali itong paghanap sa kaharian ng Diyos. Minsan may kasama yung oposisyon. Dito pumapasok yung takot sa sasabihin ng iba, yung takot sa cancel culture, pero ang sabi ni Jesus, timbangin mo. Ano ba yung mas nakakatakot? Yung hatol ng tao na pansamantala lang o yung hatol ng Diyos na may bigat na pangwalang hanggan? Sa huli, yung opinyon lang ng lumikha sa atin ang tunay na mahalaga. So paano ka magkakaroon ng ganitong klasing tapang? Ang sagot, hindi sa sarili mong galing. Ang sagot ni Jesus, huwag kang mag-alala, may kasama ka. Dito niya ipinangako ang banal na espiritu. Siya yung magiging guide natin, yung tagapagtanggol natin, at yung source ng lakas natin para manindigan sa kung ano ang tama. At dito, biglang nag-iba yung tono ni Jesus. Mula sa pagiging parang life coach, nagiging mas apurahan, mas urgent. Kasi lahat ng turo niya ay hindi lang para gumanda ang buhay natin ngayon. Ang lahat ng ito ay paghahanda para sa isang napakahalagang event, ang pagbabalik niya. Hindi ito pananakot ha. Isa itong paalala. Isang wake-up call na may halaga ang bawat sandali, na ang buhay natin ay hindi isang practice game. Ito na yung actual. Kaya ang tanong niya sa atin, handa ka na ba? Namumuhay ka ba para sa mga bagay na pangwalang hanggang? So paano nga ba maging handa? Simple lang naman yung panawagan ng Ebanghelyo at para sa iyo to. Una, kilalanin mo na kailangan mo ng tulong na hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo ng tagapagligtas. Pangalawa, tanggapin mo yung regalo ng kaligtasan na si Jesus na mismo ang nagbayad doon sa krus. At pangatlo, ibigay mo yung manibela ng buhay mo sa Kanya. I-reorient mo yung buong buhay mo patungo sa Kanyang kaharian. At sa huli, dito talaga nag-aangkor ang lahat. Ito ang misyon ni Jesus. Kaya kung sa mga oras na to, pakiramdam mo nawawala ka, nalulunod sa pressure, sa anxiety, sa ingay ng mundo, para sa iyo ang mensaheng ito. Hindi siya naparito para sa mga taong okay na. Naparito siya para hanapin ka, para iligtas ka. At yan ang pag-asa na inaalok niya sa ating lahat.